Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Panawagan sa ikakasal. Sina Christian Engelson Nua na nakatira sa Binondo, Manila, na anak ni Edison Nua at Ellen Camagong, ay ikakasal kay Maria Cara Tony Ann Pizarro na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Omradi Pizarro at Marianita Consemino. Gayon din sa ikakasal na sina Ben S. Servito na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Julio Servito at Nieves Sapa, ay ikakasal kay Maria Teresa L. Romero na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Feliximo Romero at Luz Viminda Lagarto. Gayon din sa ikakasal si Aaron Stevenson Tiho na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Lai Chi Ho at King Chang, ay ikakasal kay Nicole Andrea Oli na nakatira sa Quezon City, anak ni Michael Lee at Julie Ong. Kung sino man ang minalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya, contact number 0915-458-5880. Salamat po. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Elenita Cascasan and Family, Regacho Family, Wilma Domingo, Soriano Family, Nora and Ryan, Dantes and Salas Family, De la Cruz and Aquino Family, Leonardo Gregorio Cruz and Magat Family, Angela Recafrente and Family, Esther Javier, Relly, Camille, Matthew at Florentina San Jose. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni Ronald Salamat, Rolando N. Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Kismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Hasmin Sebeldialim, Carolina N. Modesto Bilbieno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Ofelia Gonzalez, Nancy San Jose at Purificacion. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Giliat Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Maria Teres Dino, Nora Jurado, Chris and Sasha Jurado, Richard and Anthony Jurado at Daphne de la Vega. Panalangin para sa mga kaluluwan nila Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino de Fea Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida, Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Robel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Solemnidad, Sochi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldesimo, Jeronimo de los Santos, Francisco, Gregorio, Asuncion, Mariano, Juliana, Julian, Mauricio, Lizelle Azul, Jerlyn, Renato Rojas, Basiliza, Federico, Lolita, Monico, Narciso, Rosemary, Alma, Julie, Marita Villanueva, Lorenzo Serafica, Corazon Sanico, Damian, Alejandro, Demetria, Príncipe, Pedro, Reynaldo, Felipe, Ronita, Ramon, Norma, Jose Jr., Jose Sr., Terestina, Alberto at Gloria.
At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsitayo po lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan mong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Inilalarawan ni San Lucas ang pagbaba ng Espiritu Santo. Nawaring mga dilang apoy na nanatili sa mga apostol. Ito rin ang tanda ng pagsilang ng simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan roon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka pong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo, nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin.
natatakot mga matay, kukitlin mo ang hininga. Mauwi sa alabo, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo, sa nilikas sa daigdig. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha. Ang madamay kagalakan, ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo, suguin poon tanay iyong Inaanyaya ni San Pablo na sundin ang pangunguna ng Espiritu at hindi ng laman. Kung magiging tapat tayo sa mga gawain ng Espiritu, makakamtan natin ang ganap na kapayapaan sa ating puso. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo.
maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan ang buhay namin hidangan. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig, mag-alab lagi sa tamang landas. Tugunin naming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, ng ningas ng pagmamahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Pentecostes o tinatawag na linggo ng Pentecostes. Sabihin nyo nga po, Pentecostes. Ano yung pinagdiwang nung nakalipas sa linggo? Ascension, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At kung maalala nyo po, bago siya umakyat ay sinabi niyang pag-alis niya ay darating naman ang patnubay. Sabihin nyo nga po, patnubay. So, ang patnubay ay ang tinutukoy na Espiritu Santo na siyang tutulong at gagabay upang maunawaan natin ang katotohanan. Lahat ng katuruan, lahat ng itinuro ni Jesus ay mas maunawaan natin sa tulong ng Espiritu Santo. Kahit gaano katalino pa tayo, kung wala ang Espiritu Santo, hindi tayo makakaunawa o hindi tayo magkakaroon ng pag-intindi sa lahat ng mga isinulat. Kahit basahin mo pa ang Biblia, kahit ikaw pa yung may pinakamataas na IQ, hindi mo yan mauunawaan kung wala ang gabay ng Espiritu Santo. Malinaw po ba? Matapos natin, pinagdaanan natin, pumasok tayo sa panahon ng Kwaresma, 40 araw ng Kwaresma. Pagkatapos niya, natunghayan natin muli ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay at ang kanyang pagkabuhay. Pumasok tayo sa panahon ng pagkabuhay. Sa loob ng 7 linggo ay nagdiwang tayo sa kanyang pagkabuhay. At ngayon ay pasimula ng ating pong pamumuhay ng bagong buhay. Kaya nga simula bukas, tatawagin na naman natin ang ating panahon ng mga ordinaryong panahon. At sa ordinaryong panahon, inaasahan na may natutunan tayo sa panahon ng Kwaresma, may natutunan tayo sa panahon ng pagkabuhay, at ngayon ang misyon naman natin. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, gawin mo ang misyon mo. So, kailan nga ba talaga tayo magsisimula? O kaya naman, ipagpatuloy nawa natin ang nasimulan nating misyon. Misyon na iniatang sa atin ni Kristo. May panahon na tayo ay mag-i-emote, pero natatapos yan. May panahon para tayo umiyak kapag namamatayan, pero matatapos yan. Pero yung misyon natin, ipagpapatuloy natin dapat yan. Kaya tinan po natin, para mas at least
Patulong tayo sa Espiritu upang maunawaan natin kung paano nga ba at ano yung mangyayari kapag tinataglay natin ang isang taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Maraming espiritu. Maraming espiritu sa paligid. Kahit sa tabi ninyo, may espiritu dyan. Pero hindi natin natitiyak ay kung yan ay Espiritu Santo. Bago po itong pagdiriwang natin ng linggo ng Pentecostes, may mga nagsulputan na naman ng mga nakalipas na linggo, nakalipas na buwan, ng mga videos, ng mga napapanood, ng mga nagbo-broadcast ng kanilang paghihil-hil, no? At tataob yung, tutumba yung hinihil. At kapag pinapanood mo sa, ano bang sinasabi nila? Na-try nyo na ba yun? Yung magpahil? Na-try nyo na ba? Tapos tumumba kayo talaga? Pag hindi kayo tumumba, tutulak kasi kayo, no? Pero yung, di ba, yung mga sinasabi, naiintindihan mo nyo ba? Yung, cha, 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 cha. Naiintindihan nyo ba? O minsan, di ba, pag ganyan, no, yung, naiintindihan nyo ba? Ganun ba talaga ang Espiritu Santo? Totoo, may Espiritu, pero Espiritu Santo ba talaga? Kasi maraming mga Katoliko ang medyo na-addict sa ganitong approach. Napapaniwala sa ganitong approach. Katoliko yan. Kasi kung iintindihan natin na mabuti itong pagdiriwang natin ngayon, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Ano ang unang nangyayari? Nagkakaroon ng pag-unawa. Pagkaunawa, di ba? Ang sabi sa unang pagbasa, bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy. At nung bumaba sa mga alagad, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Pwedeng Aramaic, pwedeng salita ng mga Griego, pwedeng salita ng mga nung anumang mga bansa pero naririnig sila at naiintindihan. Ngayon, kung may mag-i-interpret siya, kung may explain nyo, ma-interpret nyo, baka yan ay Espiritu Santo. Pero kung hindi, evil spirit yan. O ibang espiritu man yan. Parang nanahimik kayo, no? Natakot naman kayo, no? Kasi totoo naman talagang nakakatakot kapag ang Espiritu Santo, ang evil spirit, ang sumanib sa atin. Kapag evil spirit ang nag-uudyok sa atin. Kasi magkakaroon dapat ng pagkaunawa. Maiintindihan natin. Kaya nga ngayon, no, bakit natin naiintindihan ng ipinapahayag na Ebanghelyo? Dati naman sa ibang wika ito. Sa Hebreo, sa Latin. Pero kumilos ang Espiritu Santo, i-translate ang salita ng Diyos ayon sa pag-unawa at pag-intindi ng mga taong makakarinig. Kaya nagkaroon tayo ng Tagalog. Nagkaroon ng Bisaya, Kapampangan, Ilonggo, Chabacano, para mas naiintindihan. Kasi kung gagawa tayo at magbabasa ako dito nang hindi ninyo naiintindihan, sabihin ng isang espiritu, matulog ka. Kasi wala ka naman talagang maiintindihan. So nagkakaroon ng pagkaunawa. Nagkakaunawaan tayo. Nauunawaan din tayo. Tanungin nyo nga yung katabi ninyo, naiintindihan mo ba ako? Kasi maganda rin tanungin, no? Naiintindihan ba ako ng tao? Kasi kung hindi ako naiintindihan ng tao, sabihin nyo na dyan, lumayas ka, Satanas. Kasi kung ikaw lang nakakaintindi sa sarili mo, yung nakakaunawa sa yung konteksto po, no, nitong ating, minsan kasi marami na sa atin pabida. Kasi ang gusto lang natin i-insist yung atin, yung ako lang. Walang nakakaunawa sa iyo, walang nakakaintindi sa iyo. Medyo kumalma ka na.
Kasi hindi na Espiritu Santo ang naipapakilala mo. Hindi na yung salita ng Diyos ang naipapahayag mo. Yung gusto na ng ibang espiritu ang mangyari dyan. Kaya nga, di ba, sabi sa ikalawang pagbasa, ang taong nagtataglay ng Espiritu Santo ay gumikilos tungo sa pagkakaisa. Naunawaan dapat natin, iba-iba ang ating kaloob. Iba-iba ang talento natin, iba-iba ang binigay ng Diyos sa atin, pero kumikilos tayo tungo sa iisang misyon. Pero kung nagkakanya-kanya tayo, nagpapagalingan tayo, hindi Espiritu Santo yan. Kaya tingnan natin, no? Sa organisasyon ba natin? Sa pamilya ba natin? Sa barangay ba natin? Umiiral ang pagkakaisa? O gusto lang natin isa lang ang dapat mamayani? Iba-iba nga ang kakayahan na ibinigay ng Diyos. Pero magkakaroon tayo ng isang all-knowing, umiiril yung ako na, ako lang. Hindi Espiritu Santo yan. Tapos sabi ni Jesus, ang isang taong nagtataglay ng Espiritu Santo ay natututong at nakakayang magpatawad. Kaya di ba tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo ay pinatawad na nga. So kung ayaw pa natin magpatawad, malamang hindi pa natin pinapapasok sa atin ang Espiritu Santo. Malamang ang demonyo pa ang ini-entertain natin. Naintindihan ba? Naintindihan niyo ba ako? Salamat naman. Kasi baka may iba na naman sumasapi kay Father, no? Kasi kahit, sinabi ko naman ito, no? Kahit ang evil spirit, nagpa-participate sa atin. Andi dito eh. Hindi para makipagkaisa, kundi para manggulo. Na kahit ang simbahan, ginugulo niyan eh. Yung mga taong naglilingkod sa simbahan, guguluhin yan. Pero dahil ang Diyos ang nagtatag ng simbahan, kaya napapatuloy, umiiral ang simbahan. Pwedeng mawala yung mga tao, pwedeng mawala yung mga miyembro ng organisasyon, pero ang simbahan, magpapatuloy yan. Mawala man tayo dito, ang Diyos ang magpro-provide ng taong kikilos dito na handang makinig at sumunod sa Espiritu Santo. Ganon ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At tandaan po natin, no, kalmado ang Espiritu Santo. Hindi yan nagpapapansin. Hindi yan gumagawa ng kung ano-ano mga extravagant o mga bonggang-bonggang bigla kang mangingisay dyan. Hindi yan gawain ng Espiritu Santo. Yung mga nagpapangisay-ngisay ay para mapansin nga. At ang gustong-gusto yan ng evil spirit. Kaya kung medyo sabihin natin, no, parang kailangan aware din tayo, no? Kung masyado na tayong papansin, magdasal ka na ng prayer of deliverance. Kasi hindi yan gawain ng Espiritu Santo. Pero nawa, sa pagdiriwang natin ngayon ng Pentecostes, patuloy natin na hingin ang tulong at gabay ng ating patnubay, ang Espiritu Santo. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin pong dadasalin ngayon ang Oratio Imperata. Sabay-sabay po. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipagadya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga taong ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon. Ng iyong bayan ay maging abala sa makabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalang tagapangalaga ng iyong nilikha upang makipanabangan namin ito ng may pananagutan at mga pangalagaan ito laban sa pang-aabuso at panglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Umupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos sa bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilika ng nagkakaisang diwa. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na aming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus na aming mahal, kayo'y
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Mariano na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mapasa
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Amen.
but live with you the perfect life in your eternity. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay narito sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Masiyahan, maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban ng tulong para mo. Punan niyang siyang kailangan sa pagpuno ng ating simbahan. Magkatipan ikaw, ngunit ang biyayang tunay, Birhen ng Soledad, siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ng lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban ng nilaman niyo. Punan siyang kailangan sa pagpuno ng ating simbahan. Pagkatipan niyo, ngunit ang biyayang Birhen ng Soledad, siyang magbibigay. Punan siyang kailangan sa pagpuno ng ating simbahan. Pagkatipan niyo, ngunit ang biyayang Birhen ng Soledad, siyang Nating suportahan, magkakayan at magtulungan. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga donasyon sa GCash at sa ating pong bank account para po sa mga programa
ng ating pong parokya. At magiging sunod-sunod po ang mga pagdiriwang sa mga susunod pang linggo. Andyan po ang pagdiriwang ng Banal na Santatlo, ang solemnity ng Corpus Christi o Body of Christ. At sa darating din po na June 16 ay darating po ang relic ni San Nicolas de Tolentino. Ito pong imahe nito. Siya po si San Nicolas de Tolentino. At siya po ang isa sa mga pinipintuho ng ating pong distrito dahil ang district natin ay District of San Nicolas. Kung kaya't isa po ang biyaya na tayo ay mapagkalooban ng relic o bahagi po ng buto ni San Nicolas. June 16 po ang dating niyan, kaya kayo po ay inaanyayahan namin na makisa sa pagtanggap sa relic po ni San Nicolas. Hapon po ito, alas 3 ng hapon, inaasahan na darating at magkakaprosesyon po tayo at susundan po yan ng misa dito mismo sa ating parokya. Linggo din po iyon. No? Kaya kung mailagay nyo na po sa inyong mga kalendaryo ay para mas paghandaan po natin. At yun sa mga gusto po na mag-donate para sa pagdiriwang ng pagdating ng relic ay po makipag-ugnayan lang po sa opisina. Kung mayroon kayong mga kakilala po ng mga bakeries o mga gumagawa ng tinapay, dahil isa po sa mga attributes o mga ginawa ni San Nicolas ay yung pagpapakain, yung kaya nagkaroon po ng San Nicolas bread para may maipamahagi tayo sa darating po na June 16. Muli po, maraming salamat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad, nakapaglubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sangsinukuban ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya ito nga bang tahanan? Ngunit ikaw ang Ama, nasa amin nagkalinga. Sa harap ng iyong dambana, kaya't sa samon ng madla, magdalang habag ka. Pumanaog ka poon sa tahanang laan sa iyong kalwalhatian. Puspusin mo ng biyaya ang dumudulog sa iyong dambana.
walang habag ka. Pumanao ka poon sa tahanang laan sa iyong kalwalhatian. Puspusin mo ng biyaya ang dumudulog sa iyong dambana. Sa iyong dambana. Panginoong lumikha ng kalangitan at lupa, ang sangsinukupan ay di sukat sa iyong kadakilaan. Ano pa kaya itong abang